Ikaw ba, Maya, tinatanggap mo bang maging asawa si Paul Villanueva sa hirap at ginhawa, sa sakit at kasiyahan, hanggang sa wakas ng inyong buhay? Si Maya, nakayuko ng bahagya. Hindi mapigilan ang unti-unting pagsilay ng ngisi sa kanyang labi. Nilingon niya ang lalaking dapat niyang pakasalan. Bigla siyang humalakak ng malakas na parabang may nakakatawa sa tinanong ng pare. Should I say yes, Father? Aniya. Ang boses ay may bahagyang lamig na parang patalim. Tatanggapin ko ba na maging asawa ang taong gusto kong patayan, ha? Si Paul, nabura ang ngiti sa labi at sa kauna-unahang pagkakataon, napakuyom ang kamao. Ang maskarang pilit niyang suot mula pa kanina, biglang nabasag. Isang iglap lang at ang katahimikan na palitan ng alingawngaw ng pagkagulat at bulungan ng mga tao. Ang pare, tila natuyuan ng dugo. Anong ibig mo sabihin, anak? Hindi sumagot si Maya, pero hindi niya inalis ang tingin kay Paul. Dapat ba ako mag-I do? Kung alam kong pagkatapos ng kasal na to, bigla na lang may babaril sa ulo ko? Of course not, Father. Umangat ang baba ni Maya. Dahan-dahang tinanggal ang belos sa ulo niya, na para bang tinatanggal ang tanikala. Ang bawat kilos niya may layunin, matatag at walang bahid ng takot. Lahat ng matay nasa kanya na. Of course not, Father. Ulit niya, mas malakas, mas malinaw, habang mariing nakatitig kay Paul. Hindi ko kaya magsabi ng oo sa isang lalaki. Nabitag lang ako sa paningin niya. Ang halik niya isang lason para sa akin. At ang ngiti niya parang kutsilyo na nakatarak sa likod ko. Gumulong ang tensyon sa buong simbahan. May isang matandang babae sa likod na napabulong ng dasal. Si Father Gregorio tulala pa rin. Nanlalamig ang kamay habang hawak ang Biblia at si Paul hindi na kumikibo. What are you talking about, Iha? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi mamamatay tao ang anak ko. Hysterical na sigaw ng ina ni Paul. Really? Hindi ba't impluwensya mo kung ba't gusto niya akong patayan? Hindi ba't ikaw ang nag-udyok sa kanya? Nagkamali ako hindi ko pinakinggan ang mga tao sa paligid ko. Totoo ngang gold digger ka. You just want my money, not me. Maya, nagkakamali ka. Wala akong ganyang plano sa'yo. Mahal kita. Hindi ko kayang gumawa ng bagay na ikapapahamak mo. Sabi ni Paul na sa wakas nagsalita na rin. You fooled me once, but you can't make it wise. Shut up, Paul! Sandaling katahimikan ang bumalot sa simbahan, pero hindi pa tapos si Maya. Alam mo kung ano pinakamalupit, Paul? Lumapit siya, ilang hakbang, hanggang halos magkadikit na ang kanilang muka. Akala ko hindi ako magigising. Akala mo madadala mo ako sa altar para paikutin hanggang sa huli? But guess what? Nagdikit ang kanilang noo. At sa tonong halos pabulong, tila umaalingaw-ngaw sa buong simbahan dahil sa diin ng pagkakasabi ni Maya. Mas magaling ako maglaro kesa sayo. Bumunot siya mula sa bulsa ng kanyang puting gown. Hindi bulaklak, kundi isang maliit na voice recorder. Naririnig niyo ba ako, mga mahal kong bisita? Taas noon niyang pahayag, habang pinipindot ang play button. Mula sa speaker, lumabas ang isang malamig at tiyak na tinig mismo ni Paul. Siguraduhin mong matapos na siya pagkatapos ng kasal. Walang sablay. Pag natapos ang seremonya, doon mo na siya itumba. Yun ang boses ni Paul na mula sa voice recorder. Nagkagulo ang lahat. Ang bulungan ay naging sigawan. May ilan sa mga panauhin ang napaatras. Ang iba'y napaupo na lang sa gulat.
Si Paul ay napaatras ng isang hakbang, hindi makatingin ng diretsyo. Napansin ni Maya ang bahagyang panginginig ng labi nito. Lumingon siya sa pare at ngumiti. Hindi nang ngiting mapanukso, kundi ngiting tapos na ang laro. So, Father, hindi na po kailangan ng kasal. Aalis na ako. Bye, everyone! You can't leave me, Maya. Paano nang ginastos ko sa kasal? That's not my problem anymore. No, Maya, please, I'm begging you. No, Pa. See you in court. Nagmamadaling tumakbo si Maya at napigtas na yata ang pagpapanggap ni Paul at umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong simbahan. Bully niyo yung babaeng yan! Nagmamadaling tumakbo si Maya. Bit-bit ang laylayan ng gown niya. Sa sigaw ni Paul, biglang naglabasan ng mga lalaki na kaitim mula sa kung saan. May humarang na isa sa daraanan niya, kaya mabilis niyang hinubad ang takong at pinukpok sa ulo nito. Namayani ang putok ng isang baril. Muntik na siyang matamaan pero buti na lang. At sa salamin to dumiretso. Nabasag ang salamin at nagkalat ang mga bubog. Sunod-sunod ang mga naging pagputok. Nakuha pang tumawa ni Maya sa gitna ng panganib na kinalalagyan niya. Alam niyang halos lahat ng naroon sa simbahan, bayad ni Paul. Pati na rin ang mismong pari. Nagmamadali siyang tumakbo hanggang sa makalabas siya doon. Hinahabol pa rin siya ng 3 lalaki na armado ng baril. Maging si Paul, na desperado yata talaga siyang maabutan. Hindi alam ni Maya kung saan siya pupunta. Hanggang sa mamataan niya ang isang nakatalikod na lalaki na prenteng nakaupo sa big bike nito. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Maya papalapit sa lalaki. Hindi niya inintindi ang suot niyang gown, basta't nakita niya ang motor at sa oras na yon, yun ang tanging daan para makalayo siya ng tuluyan. Walang lingon-lingon sa likod. Mabilis siyang sumampa sa likuran ng big bike. Napalingon ng lalaki at gulat na gulat sa kanya. At sa eksenang parang hinugot mula sa pelikula. Hoy, anong? Drive! Bilis! Ngayon na! Or I swear, mamamatay tayo pareho dito. Mas sinigpitan niya ang kapit sa bewang ng lalaki. Napatingin ito sa kanya at sa 3 lalaking humahabol kay Maya. Bit-bit ang baril. May iilan pang lumalabas sa gilid ng simbahan. At isa pa si Paul mismo, dala ang hawak na revolver, habang galit na sumisigaw. What the hell? Mabilis na sagot ng lalaki. Tinadya ka ng starter, sabay hawak sa manibela. Kapit ka! Nabuhay ang makina, at sa isang iglap, sumabog ang usok mula sa tambutso. Mabilis na sinagasan ng motor ang alikabok sa kalsada. Sinasadya niya para maalikabukan din ng mga lalaki. Sumisigaw si Maya sa tuwa at tensyon. Ang buhok niya'y dating maayos ngayon sumasayaw sa hangin. At ang laylayan ng gown, waring bandilang nagwawagayway sa laban niya mismo. Laban sa mga lalaking humahabol. What the hell is that? Bakit ka nila hinahabol? Kasal mo ba? Tumakas ka ba? Dami mong tanong. Mag-drive ka na lang na mag-drive. Mamaya na kita sasagutin kapag sure na akong walang balang tatago sa ulo ko. Sa bilis ng takbo ng motor, halos hindi na marinig ni Maya ang mga putok ng baril sa likuran. Napatingin siya sa lalaking nagmamaneho. Hindi pa rin siya makapaniwala na may isang estrangherong natagpuan niya sa gitna ng kaguluhan. Anong pangalan mo? Tanong niya habang mahigpit na nakakapit. Gabriel. Sagot ng lalaki. Hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Hindi na nagtanong pa si Maya. Ang mahalaga ngayon nakalayo na sila. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso. Hindi lang dahil sa takot, kundi pati na rin sa adrenaline na bumalot sa kanyang sistema. Matapos ang halos 30 minutong biyahe, lumiko si Gabriel sa isang eskinita at pumarada sa harap ng isang lumang apartment building. Dali-dali niya hinila si Maya pababa sa motor at isinama papasok. Dito ka muna, wala na makakahanap sa'yo dito. Sabi ni Gabriel, binubuksan ang pinto ng kanyang unit. Pagkapasok ni Maya, nanlaki ang mga mata niya. Sa dingding ng apartment ni Gabriel, nakadikit ang sandamakmak na litrato. Iba't ibang muka,
iba't ibang lugar pero may isang bagay na nagkakapareho sa ilan. May nakamarkang pulang ekes sa iba. Ano to? Napalunok si Maya, biglang nakaramdam ng kaba. Mabilis na isinara ni Gabriel ang pinto at tumingin sa kanya. Wala lang yan, di mo na kailangan malaman. Ano ka ba talaga? Ba't may mga litrato ka dito? Sino-sino yung mga yan? Umupo si Gabriel sa isang lumang upuan at malalim na huminga. Mas mabuti kung wag ka nang matanong. Anyway, what's your name, Miss Bride? Maya. Ay, Maya. Nakagat ni Maya ang kanyang labi. Alam niya hindi na dapat siya mag-usisa, pero hindi niya mapigilan ang sarili habang nilibot pa rin ang paningin sa buong lugar. Kung sa bagay, tinulungan siya ng lalaking to, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi magtiwala kahit papaano. Salamat, Gabriel, kundi dahil sa'yo baka patay na ako ngayon. Tinitigan siya ni Gabriel. Bakit ka ba hinahabol ng groom mo? Ano bang ginawa mo? Huminga ng malalim si Maya bago sumagot. Dahil nalaman kong gusto niya ako ipapatay pagkatapos ng kasal namin. May na-record akong ebidensya. Hindi ko inasahan na mas malalim pa pala ang koneksyon niya sa mga masasamang tao. At akala niya wala akong alam. Akala niya kaya niya ako lokohin hanggang dulo. Pero hindi niya alam mas matalino ako sa kanya. Bahagyang umiti si Gabriel. Tila ba natuwa sa tapang ni Maya? Mukhang di ka lang basta-basta. Tahimik na sumandal si Maya sa pader. Pilit, pinapatahan ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Alam niyang wala na siyang ligtas na pwesto. Hanggat buhay siya, may habol pa rin sa kanya si Paul at alam niyang hindi ito titigil. Paano mo nalaman ang plano niya? Tanong ni Gabriel habang inilalapag ang baril sa mesa. At paano ka nakakuha ng ebidensya? Napabuntong hininga si Maya. Matagal niya nang gustong ilabas ng lahat, pero wala siyang mapagsabihan. Ngayon sa harap na isang estrangherong iniligtas siya mula sa tiyak na kamatayan, tila bumibigat ang kwento sa kanyang dibdib. Nagsimula ang lahat, ilang linggo bago ang kasal namin. Panimula niya. Nasa opisina ako nun, late na ng gabi, at may kailangan akong tapusin na report. Napansin kong bukas sa opisina ni Paul, pero wala siya doon. Nagulat ako na may pumasok na 2 lalaki. Pareho nakaitim at mukhang hindi empleyado ng kumpanya. Napatingin si Gabriel sa kanya at naghihintay ng kasunod na kwento. Dahil may pakaramdam ako hindi tama, nagtago ako sa likod ng cabinet malapit sa pintuan. Doon ko narinig ang usapan nila. Si Paul pala nag-utos na alisin ako. Hindi lang basta mawala. Gusto niya ipapatay ako pagkatapos ng kasal. Kapag nagawa niya na ang plano, mapupunta lahat sa kanya na pagmamay-ari ko, kasama na ang kumpanya ko. Napalunok si Maya. Kahit ilang beses niyang binalikan ang gabing yun sa kanya isipan, hindi pa rin niya matanggap ang pagtataksil na ginawa ni Paul. Paano siya makakasiguro na mapupunta sa kanya lahat? Tanong ni Gabriel, nakasandal sa pinto habang pinaglalaroan ang hawakan ng kanyang baril. Matagal niya na akong kinukumbinsi na mag-sign ng prenup pabor sa kanya. Pero hindi ko tinanggap. Alam niyang may proteksyon ako pagdating sa mana ko. Kaya naghanap siya ng ibang paraan. Nalaman ko rin na may kinuhang peking abogado si Paul na siyang nagmamaniobra ng papeles sa sandaling mamatay ako. Gagamitin nila mga peking dokumento para mailipat sa pangalan niya lahat ng pagmamay-ari ko. Ang mas masahol pa, may mga tauhan siya sa pulisya na tutulong sa pagtatakip sa buong insidente. Pero paano mo siya nabistong tuluyan? Sigurado akong hindi lang dahil sa narinig mo. Napangiti si Maya, mapait at puno ng panghihinayang. Alam ko hindi sapat ang narinig kong usapan kaya sinundan ko siya. Inilagay ko ang isang maliit na voice recorder sa opisina niya at doon ko nakumpirma yung lahat. Narinig ko mismo ang plano nila, ang eksaktong petsa at paraan kung paano nila ako tatanggalin sa eksena. Hindi agad nakasagot si Gabriel. Tinitigan lang niya si Maya habang pinipigilan ang pagngingit-ngit sa narinig. Alam mo, kung gusto mong madali lang ang lahat para makaganti, isang bala lang yung katapat ng lalaking yan.
Napatingin si Maya sa kanya. Hindi makapaniwala sa sinabi nito. Hindi dahil sa ideya ng pagpatay, kundi dahil sa pagkakabanggit nito na parang simpleng solusyon lang ang kumuha ng buhay. Kilala mo ba siya? Tanong ni Maya. Umiling si Gabriel. Hindi ko siya kilala. Wala akong pakialam kung sino siya. Pero nakita ko ang itsura mo kanina. Kung paano halos mapunit yung laylayan ng gown mo sa pagtakbo. Kung paano umalingaw-ngaw ang mga bala habang hinahabol ka nila. Di ko kailangan kilalanin ang lalaking yun para malaman kung gaano siya kasama. Muling bumuntong hininga si Gabriel saka tinitigan si Maya. Kaya ko siyang hanapin. Kaya ko siyang paikutin. Kaya kong tapusin ang lahat para sa'yo. Tahimik si Maya. Pinagmasdan niya si Gabriel na sa unang tingin, mukhang tipikal lang na estranghero. Pero may mabigat na presensya. May lungkot sa likod ng mga mata at may lakas ng loob na hindi na kailangan pang ipagmalaki. Kung gusto mong gumanti, sabihin mo lang. Gusto mo mawala siya? Sabihin mo lang, mabilis lang yun. Pero umiling si Maya. Mabagal at mariin. Hindi. Kung mamamatay siya agad, ni hindi niya mararanasang mawala ng lahat. Gusto ko siyang mabuhay. Gusto ko siyang huminga habang isa-isa kong pinaparamdam ang pagbagsak niya. Gusto kong makita ang mukha niyang pinapanood na nauupos lahat ng pinagmamalaki niya. Saglit na natahimik si Gabriel. Sa kamarahang tumango. So, you want to hit him? Slowly but surely. Habang patagal ng patagal, pasakit ng pasakit at pahirap ng pahirap? Oo, at hindi lang siya. Pati buong pamilya niyang ganid. Kaya kitang tulungan dyan. Kaya kitang tulungan pabagsakin sila. Bakit mo naman gagawin yun? Bakit mo ginagawa to? Bakit mo ako tutulungan? Hindi agad sumagot si Gabriel. Tila may bumangon na aninong matagal nang nakakublis sa kanyang isipan. Dati akong fixer. Ginamit ako ng mga tulad ni Paul. Ginamit ang husay ko para patahimikin ng isang tao. At mas marami pang tao. Para linisin ang mga pangalan nila. Para itapon sa impyerno ang walang kalaban-laban. Hanggang sa isang araw, may babae rin akong iniligtas. At napatay siya sa huli. Hindi ko siya nailigtas. Kumirot ang dibdib ni Maya. Pangalan niya ano? Mika. Sagot ni Gabriel, mahinang-mahina, at siya ang dahilan kung bakit hindi ko hahayaang may isa pang tulad niya na mawawala ng basta-basta. Tahimik si Maya, pero hindi niya alam kung dahil ba sa bigat ng kwento ni Gabriel o sa bigat ng bagong realidad na kinakaharap niya. Isa lang ang sigurado, mag-isa na lang sana siya pero ngayon may kasama siya. Kung gagawin natin to walang atrasan na. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang gumuho si Paul, ang mga magulang niya, ang negosyo nila lahat. Lumapit si Gabriel at iniabot ang kamay. Deal. Saglit na tinitigan niya ni Maya. Pagkatapos iniabot niya rin ang kanyang kamay at mariing nakipagkamay sa lalaki. Deal. Matapos ang ilang araw na tahimik nilang pagtatago, nagkita muli sina Gabriel at Maya. Hindi pa rin alam ni Paul ang kinaroroonan ng babae. At hindi rin siya maaaring magtago sa mga lugar na alam niyang hahanapin siya ng mga tao ni Paul. Kaya't pinili niya magtago sa isang lihim na property na matagal ng pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Isang lugar na wala ni isa sa mga Villanueva ang nakakaalam. Sa isang rest house ni Maya sa tabing dagat, nagkita silang dalawa ni Gabriel. Nasa lamesa ang ilang mga mapa at dokumento. Pati na rin ang ilang impormasyon tungkol sa negosyo ni Paul at ang mga nakatagong resources ng pamilya nito. May nahanap ako mga bank accounts, mga hidden properties at ilang offshore companies na pinapakinabangan nila. Sabi ni Gabriel, habang ipinapakita kay Maya ang ilang dokumento. Pati ang mga illegal na transaksyon nila, naipon ko rin. Ngunit hindi ito sapat para mapabagsak sila.
Kailangan natin ng mas malalim na plano. Tinutok ni Maya ang kanyang mata sa mga papeles. Ang mga dokumentong ito ay nagbigay sa kanya ng unang pagkakataon na makita ang mga mata ni Paul, hindi bilang kasintahan niya kundi bilang kalaban na kailangan niyang talunin. Ang mga ito, magagamit natin to pero kailangan natin silang gawing mahina. Hindi lang si Paul kundi ang buong pamilya niya. Umupo si Gabriel sa harap ng lamesa, nakatingin sa mapa ng negosyo ni Paul. May mga warehouse sila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung matutumbok natin ang mga yon, maaari nating masira ang supply chain nila. Magiging mahirap para sa kanila mag-operate ng negosyo kung mawawalan sila ng pangunahing resources. Napaisip si Maya, pero hindi lang sa negosyo natin sila dapat atakihin. Kailangan din nating i-target ang kanilang pampulitikang koneksyon. Si Paul, may mga kaalyadong politiko. Kung kaya't aalisin natin ang mga yon, magiging mas mahina sila. Exactly. Pati ang mga kasunduan nila sa mga kriminal na grupo. Kung magagamit natin ang mga impormasyon tungkol sa kanilang mga pakikipag-ugnayan, madali nila mawawala sa larangan ng negosyo at politika. Nakaramdam ng bagong lakas si Maya. Ngunit ang bawat takbang ng plano may kaakibat na panganib. Hindi ko alam kung kaya kong gawin to, pero wala na ako ibang choice. Hindi lang si Paul ang may kasalanan, lahat sila. Kaya nga't kailangan natin ng mas maraming impormasyon. Hindi lang basta-basta ang laban na to. Kaya't kailangan mo maging handa. Lahat ng hakbang na gagawin natin, magkakaroon ng epekto. At hindi lang sa kanila kundi pati na rin sa'yo. Kumunot ang noo ni Maya. Alam ko, Gabriel, pero mas matindi ang kasalanan na ginawa nila sa akin. Kailangan nila magbayad. Kung magpapatuloy tayo sa planong to, hindi tayo dapat nagmamadali. Masyadong malaking pamilya ang mga Villanueva. At ang kanilang koneksyon sa politika at negosyo. Maging maingat tayo. Hindi ako titigil hanggang sa mati ako na ang buong pamilya Villanueva mawawala sa mapa ng negosyo at kapangyarihan. Hindi lang kay Paul kundi sa lahat ng mga nagkakanulo sa akin. Galit na saad ni Maya. Matapos ang ilang linggong pagpaplano, nag-umpis na silang maglatag ng mga hakbang para pabagsakin ang pamilya Villanueva. Gabriel, ang unang hakbang, sirain ang supply chain nila. Kailangan natin maghanap ng isang warehouse na matatagpuan sa paligid ng mga lugar na binanggit mo. Kung matumbok natin yun, masisira ang negosyo nila. Tinutok ni Gabriel ang mga mata sa mapa. Nag-aalala sa bawat hakbang na gagawin nila. Tama ka, pero kailangan natin ng insider. May mga taong malapit sa mga warehouse na yon, mga empleyado o mga tao sa paligid. Kailangan natin makapag-ugnayan sa kanila. At paano tayo makakakuha ng impormasyon mula sa kanila? Sa mga unang hakbang, kailangan nating magpanggap na wala tayong alam. Makipagkita sa mga malalapit na kontak na maaari nating makuha ng impormasyon nang wala silang kaalaman na tayo'y kalaban nila. Kung may insider tayo, may iwasan natin ang anumang panganib at mas mapapabilis ang plano, tama? Tumango si Gabriel, ngunit napansin niya ang pagkabahala sa mga mata ni Maya. Ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang hindi madali para kay Maya ang lahat ng ito. Kahit na mukhang matatag at determinado ang babae, ramdam niya ang bigat ng pasanin na dala ni Maya. Inayos si Gabriel ang kanyang saloobin at nagpatuloy. Hindi madali ang gagawin natin. Maaaring magdala to ng panganib sa atin. Kaya't kung ano man ang mangyari, tiyakin mo handa ka. Tumingin si Maya sa kanya. Ang mga mata nito'y naglalaman ng hindi maipaliwanag na hirap. Wala na ako ibang choice, Gabriel. Pati ang buhay ko nasira na. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin na magtiis dito. Yung mga ginawa nilang yun. Hindi ako papayag na magpatuloy yon. Lumapit si Gabriel sa kanya. Ang kanyang boses ay tila mas malambing at malumanay kesa sa mga nakaraang araw. Maya, nandito ako, kasama mo ako. At nandito ako para tulungan ka. Napansin ni Maya ang init sa tono ni Gabriel. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon mula sa kanya. Si Gabriel, na halos hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon,
sa buong proseso ng kanilang plano, ay parang nag-aalala sa kaligtasan at kalooban niya. Gabriel, sagutin mo nga ako. Bakit mo nga ba ako tinutulungan? Umiling lang ang lalaki. Basta Maya, hindi ako natatakot para sa sarili ko. Sanay ako sa ganito. Natatakot ako para sa'yo. Alam ko ang hirap na pinagdadaanan mo at gusto ko lang siguraduhin na walang masamang mangyayari sa'yo. Hindi sumagot si Maya. Bawat salitang binanggit ni Gabriel, tila may mga kabuntot na nararamdaman na hindi pa niya ganap na naiintindihan. Ramdam na ramdam ni Maya ang pagkabahala sa mata ni Gabriel. At ang mga gabing ginugol nila sa pagpaplano ay parang mga sandali ng tahimik na pagkakasundo sa kanilang mga isipan, isang tahimik na kasunduan na kahit na naglalaban sila sa mga pinag-uusapan patungkol kay Paul at sa pamilya nito, may mga bagay pa rin na alam nila nagkakaintindihan sila pagdating sa kapakanan ng isa't isa. Gabriel, salamat. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Di mo kailangang magpasalamat. Kung gusto mo magpatuloy, nandito lang ako. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling ibinalik ni Gabriel ang kanilang usapan sa kanilang plano. Ngayon, kailangan natin magsimula. Kailangan nating mapalapit sa mga tao may kinalaman sa warehouse. Ang mga kontak ng pamilya Villanueva. Malaki ang impluwensya. Kailangan nating kumilos sa maingat. Okay, let's start. Ang unang hakbang, makakuha ng impormasyon. Contact ng grupo ng mga Villanueva sa mga kriminal na grupo, hindi ba? Tumango si Gabriel. Nagpatuloy sila sa pag-uusap na ilang oras pa. Tinalakay ang ibang kasunduan at paraan kung paano susundin ang plano. Nagsimula na silang i-organisa ang resources na kakailanganin nila. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, tumayo si Gabriel para maayos ang kagamitan. Habang nag-aayos si Gabriel, hindi maiwasang mapansin ni Maya ang pag-aalaga nito sa kanya. Ang hindi may paliwanag na pangangalaga na nararamdaman niya mula sa isang estrangherong hindi naman kailangan maging malapit. Ngunit sa gabing yon, tila hindi nila maiwasan na magkaugnay. Matapos ang ilang araw na paghahanda at pagpaplano, nagpasya na ang dalawa na simulan ang kanilang operasyon. Isang hating gabi nagsimula silang mag-ayos ng gamit na kakailanganin. Simulan na tayo bukas. Kailangan nating ilihis ang atensyon ng mga tao ni Paul. Wika ni Gabriel, habang nakatingin kay Maya. Tinutok ni Maya ang kanyang mga mata sa mga dokumento. Hindi tumitingin kay Gabriel. Ramdam niyang merong kakulangan sa kanyang lakas ng loob. Ngunit alam niyang kailangan niyang tapusin to. Ang lahat ng ito para sa hustisya at para sa kanyang kaligtasan. Yes, let's do this. Hindi ko na kaya maghintay pa. Are you sure about this? Hindi to basta-basta Maya ha. Kailangan mo ihanda ang sarili mo, hindi lang sa pisikal, kundi sa mental. Dapat kaya mo. Inilapag ni Maya ang mapa sa lamesa. Kailangan ko matapos to. At naghinang ang kanilang mga mata. Napansin ni Gabriel ang pag-aalala sa mga mata ni Maya. Maya, alam ko ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Pero baka lang kasi, baka hindi mo kaya. Kaya gusto ko siguruhin. Kung gusto mo talaga tong gawin. Walang sinabi si Maya. Isang matamis na ngiti lang ang sumilay sa kanyang labi. Hindi niya alam kung bakit pero may isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng kaginhawaan mula sa mga salitang yon. Para bang kahit sa gitna ng panganib at komplikasyon, merong isang tao na handang sumuporta sa kanya. Nang gabing yon, nagdesisyon silang magsimula sa unang hakbang ng kanilang plano. Nasa likod ng kanilang rest house, may isang maliit na cottage na kung saan ang kanilang unang kontak ay nakatakdang maghintay. Si Leo, isang dating empleyado ng Villanueva Group. May impormasyong makakatulong upang simulan ang kanilang operasyon. Si Leo ang gagamitin natin. Sabi ni Gabriel habang pinapakita kay Maya ang impormasyon tungkol kay Leo.
May access siya sa ilang warehouse na pinapatakbo ng mga Villanueva. Siya ang mabibigay sa atin ng detalye kung saan matatagpuan ang stock at kung paano natin makokontrol ang mga yon. Mabilis na tinanggap ni Maya ang plano. Ano ang plano natin pagkatapos? Kung makuha natin ang warehouse, anong sunod? Pagkatapos ng warehouse, kailangan nating targetin ang offshore accounts. Pwede nating gamitin si Leo para sa transaksyon na yan. Tumango si Maya, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip ng ibang bagay. Bagamat may malinaw na plano, meron din itong kabuntot na pangamba sa bawat takbang na ginagawa nila. I'm ready. Pinagbasta ni Gabriel si Maya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nag-aalangan ng babae. Ngunit alam niyang sa puso ni Maya gusto nitong tapusin ang lahat. Kung kailangan mo ng pahinga, sabihin mo lang. Walang masama kung magpahinga ka. Hindi tayo nagmamadali. Gusto ko na matapos to, Gabriel. Ituloy na natin. Ang gabi, tahimik. Maliban sa tunog ng mga paa ni Gabriel at Maya na tinatahak ang madilim na daan patungo sa cottage kung saan naghihintay si Leo. At pagdating nila sa cottage, naramdaman nila ang presensya ni Leo. Ito ang dating empleyado ng mga Villanueva. Leo, kailangan namin ng mga impormasyon. Anong alam mo tungkol sa warehouse nila? Tanong ni Gabriel. Hindi sumagot agad si Leo. Tumingin siya kay Maya at nakita ang matinding determinasyon sa mata ng babae. May dalawa silang warehouse. Isa sa Valenzuela, isa sa Taguig. Pero hindi madali mag-access. Marami silang gwardya at di ako sigurado kung paano makakalusot. Makakalusot tayo. Kailangan lang natin ng tamang impormasyon at oras. I'm not saying it's impossible. Pero hindi rin madali. May mga tao na may connection kay Villanueva. At sa mga warehouse na yon, hindi basta-basta. At may isa pang problema. Si Mr. Villanueva hindi lang siya basta businessman. May mga illegal na operasyon siya na hindi pwedeng malaman ng kahit sino. Isa lang ang solusyon, Leo. Kailangan natin kumilos sa mabilis. Ibigay mo ang detalye at tutulungan ka namin. Sa isang iglap, binigay ni Leo ang lahat ng impormasyon na kailangan nila. Mga schedule ng pagpasok at paglabas sa warehouse, mga gwardya, at mga kilalang tao na nagtatrabaho doon. Isa-isa nilang tinipon ang bawat detalye, bawat pangalan at bawat sikreto. Gabriel, I think we're ready. Hindi pwedeng mawalan tayo ng pagkakataon. Okay, let's position ourselves sa Valenzuela warehouse. Leo, ikaw ang magiging inside man. Kapag nakapasok na tayo, sisimulan natin ang operasyon. Sa Valenzuela warehouse, ang mga gwardya ay nagmamasid. Si Gabriel, sa kanyang karanasang operatiba, madali niyang naisip kung paano ilihis ang atensyon ng mga gwardya. Pumosisyon din si Maya sa isang sulok, at nang makitang nandun na ang oras, nagsimula siyang kumilos. Leo, bilangan mo. Maya, maghintay ka ng signal. Lumapit si Leo sa isang pintuan ng warehouse. Isang gwardya ang nagbukas ng pinto at bago pa ito makapag-react, isang mabilis na pagkilos ni Gabriel, ang kanyang ginawa, itinakip ang isang tela sa bibig ng gwardya. Agad siyang pinatulog gamit ang isang chloroform soak cloth. Ngayon na, Leo. Utos ni Gabriel. Nagmamadali si Leo at nagsimula ng maghanap ng mga kable at mga koneksyon ng komunikasyon sa loob ng warehouse. Dito, malakas sa signal. Aniya. Habang abala si Leo, si Maya at Gabriel pinasok na ang warehouse. Ang bawat takbang nila may kaakibat na peligro, ngunit hindi na nila balak huminto. Si Leo, ano nang update? Tanong ni Maya. Konting oras pa, nandiyan na. Ngunit bago pa man makumpleto ang lahat ng kailangan nila, narinig nila ang tunog ng sirena at mga gwardya ay nagsimula na magtipon. Lahat ng kanilang paghahanda maaaring masira. Si Maya sumugod. Si Gabriel hindi nagpatalo. Time's up. Let's do this. Nagdalawang isip si Maya. Ngunit sa bawat sigaw ng sirena at ang tunog ng mga hakbang ng mga gwardya, tumigil na ang lahat ng questions sa kanyang isipan. Kailangan nilang kumilos at kailangan nilang gawin ito ngayon.
Gabriel, pasok na tayo sa loob. Leo, ano staros? Tanong ni Gabriel. Malapit na. May isang pader dito na may kable. Kailangan natin putulin. Habang tumatakbo sila, ang tunog ng mga gwardiya ay lumalapit. At ang mga ilaw ng warehouse nagsimulang mag-flash. Maya, dahan-dahan. Leo, ano nangyayari? Sigaw ni Maya habang tinitignan ng mga gwardiya na nagsisimula ng maghanap sa bawat sulok ng warehouse. Hindi ko kayang patayin ng kable. Kailangan ko pa na ilang minuto. Sagot ni Leo sa kabadong boses. Maya, takbo! Sabi niya sabay hatak kay Maya papunta sa isang madilim na bahagi ng warehouse. Agad nilang pinili ang isang daanan sa likod ng mga kahon. Nagtatago sa mga anino habang ang mga gwardiya ay nagsimulang maghanap. Ang ilang gwardiya dumaan malapit sa kanila. Ang mga paa nilang gumugulong sa sahig ay nagiging malakas habang tinatahak ang warehouse. Ang puso ni Maya, mabilis na tumibok. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ngunit pinilit niyang huminga ng malalim. Pinilit niyang mag-focus sa misyon. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Leo, last alert! Utos ni Gabriel sa pamamagitan ng isang maliit na communicator. Okay, it's done. Nakita ko na yung koneksyon. Sinira mo ba ang kable? Yup, na-disable ko na. Pero baka hindi sapat. Nagsimula na mag-deploy ng backup ang mga gwardya. Okay, let's move. Aniya kay Maya. Tumango ang babae. Wala nang atrasan to. Tumakbo sila patungo sa isang pader. Isang pasilyo na tila nagiging daan para sa kanilang makaligtas. Biglang may narinig silang mga yabag ng paa. Nagsimula na mga gwardya na maghanap. Mabilis na kumilos si Gabriel at itinulak si Maya patagilid. Pinatago sila sa likod ng malaking kahon. Sa kabila ng lahat ng kabigatan ng kanilang sitwasyon, hindi mawala sa mga mata ni Gabriel ang pangako kay Maya na hindi ito mag-iisa. Maya, kaya natin to. Tumango lamang ang babae. Sabay silang tumayo at nagsimulang tumakbo patungo sa pinto ng warehouse. Maya, kunin mo ang susi sa gilid. Utos ni Gabriel. Tumutok sa isang maliit na lamesa sa sulok ng pader. Ibinangon ni Maya isang maliit na bakal na susi na siyang magbubukas sa isang secret na pintuan na tatago sa isang back exit. Habang abala ang mga gwardya sa paghahanap, nagmamadali sila makarating sa pintuan. Gabriel, nandiyan na! Sabi ni Maya, habang pinapasok ang susi sa lock. Isang mabilis na click at bumukas ang pinto. Let's go! Wika ni Gabriel. Hinatak si Maya sa madilim na pasilyo. Mabilis silang sumuot at nagtago sa likod ng mga makina. Ang mga gwardya patuloy na nag-iikot sa itaas at sa harap ng warehouse. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa daang tinahak nila. Sa kabilang bahagi ng warehouse, natapos na ni Leo ang kanyang parte ng plano. Gabriel, nagawa na. Wala na silang koneksyon sa mga kontrol ng warehouse. Lahat ng daan papuntang stockroom, ang mga impormasyon pati na rin mga transaksyon na lako na lahat. Ang mga mahalagang dokumento at database nasa atin na. Napangiti si Gabriel ngunit hindi siya tumigil. Good job, Leo. Maya, tayo na. Ituloy natin. Paglabas ng warehouse, isang matinding tunog ng mga yapak ng gwardya ang sumalubong sa kanila. Hindi nila inasahan na may pangalawang pangkat ng gwardya na naghihintay sa kanila. Ang mga mata ni Gabriel, mabilis na iniska ng paligid at iniisip ang posibleng daan ng paiwas. Maya, bilis, sa likod ng sasakyan! At bago pa makapag-react, niyakap ni Gabriel si Maya. Hinatak patungo sa isang parke ng sasakyan sa tabi ng warehouse. Lumingon siya at nakita niya ang mga gwardya na mabilis tumatakbo patungo sa direksyon nila. Leo, anong status? Ligtas na kayo sa loob ng perimeter. Kompleto na ang impormasyon natin. Hindi sila makakaabot sa inyo. Ito na ang pagkakataon. Sabi ni Gabriel, sabay alis na isang maliit na gadget mula sa bulsa. Binuksan ni Gabriel ang isang portable EMP device at ipinakita kay Maya. Ito ang gagamitin natin. Sa loob na 5 segundo, mawawala ang mga electronics nila, pati na ang sistema ng komunikasyon. Kung makakapag-activate tayo, bibigyan tayo ng ilang minuto para makaalis. Pwede ba yan? Tanong ni Maya. Ang mga matay seryoso, ngunit may takot na nararamdaman. Pwede. Kaya lang,
Kailangan mo magtago sa sasakyan. Ako nang bahala. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Pumasok siya sa isa sa mga sasakyang nakaparada. Mabilis na pinipilit na huwag mag-ingay. Si Gabriel naman, hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Inilagay ni Gabriel ang EMP device sa kalagitnaan ng daanan. Itinutok at inactivate ang button. Isang matinding alingawngaw ang sumabog mula sa gadget at ang mga ilaw ng warehouse nagpapalit-palit ng kulay. Kasunod ang ilang mga sparks na naglabasan mula sa mga kableng kuryente. Ang mga gwardya na nagmamadali ay napatigil. Naguguluhan sa biglaang pagkawala ng koneksyon at sistema. Tumakbo si Gabriel patungo sa sasakyan kung nasan si Maya. Now! Sabi ni Gabriel at sabay nilang pinaandar ang sasakyan. Nasa daan na sila. Mabilis na umaalis mula sa complex ng mga Villanueva. At ang tanging tunog, makina ng sasakyan at ang mabilis nilang paghinga. Gabriel, we did it. Hindi ko akalaing makakalabas tayo. Saad ni Maya. Natila nakahinga na ng maluwag, pero hindi pa tapos ang laban. Unang hakbang pa lang to. Pero sa ngayon may oras tayo para magplano ng mas matindi. I never imagined I'd get this far, but with you, I think we really have a chance to bring them down. Basta magkasama tayo, wala makakapigil sa atin. Ang unang hakbang ay naging isang matagumpay para sa kanilang dalawa. Matapos ang ilang linggong pag-iwas at pagpaplano, nakuha nila mga detalye mula kay Leo na nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga offshore accounts, mga lihim na warehouse, at mga transaksyon ng pamilya Villanueva. Ang impormasyon ay itinutok nila sa malalaking kumpanya at mga kaalyado ng Villanueva. Isang linggo matapos ang kanilang unang operasyon, nagkaroon ng isang malaking pag-atake sa negosyo ni Paul Villanueva. Isang mabigat na hacking attack ang naganap sa database ng kumpanya. At ang mahahalagang impormasyon, mga dokumento ng mga hindi kanais-nais sa transaksyon at mga lihim na kasunduan ay na-expose. Ang malalaking shareholding company sa dating tapat kay Paul, nagsimulang mag-withdraw ng kanilang investments. Ang halaga ng stock ng Villanueva Corp bumagsak na higit sa 40%. At ang mga board members ng kumpanya nagsimulang magtaka at magduda. Si Maya at Gabriel nagmamasid sa balita habang sila'y nagkakaroon ng tahimik na pagdiriwang sa kanilang tagumpay sa isang safe house. Bago nila itinuloy ang sunod-sunod na hakbang, nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan habang pinapanood nila mga live reports na umuusbong sa telebisyon. Gabriel, tignan mo to. Ang laki na epekto ng ginawa natin. Ang buong industriya, mga malalaking investors, nagsimula na mag-withdraw ng pondo. Natutumban na sila. Hindi na nagsalita si Maya. Bumaling siya kay Gabriel. Wala makakapigil sa atin, Maya. Sabi ko na nga ba, maghihirap sila. Pero kailangan pa rin nating tapusin ang maraming hakbang na ating pinagplanuhan. Ang kanyang mga mata nakatutok na sa larawan ni Paul Villanueva. Nagsasalita ito sa harap ng mga reporters. Ang galit sa ekspresyon nito, kitang-kita sa mga mata. Habang ang balita ay tumatalakay sa pagbagsak ng mga Villanueva, nagsimula na rin ang mga favorable na reaksyon mula sa mga mamumuhunan nagsimulang maghanap ng alternatibong kumpanya na paglalagyan ng kanilang pera. Ang mga nag-pull out ng shares, nagsimula nang magbigay ng mas malalaking puwang para sa mga bagong oportunidad. At hindi nagtagal, may mga kaalyado si Maya na lumapit sa kanya para magbigay ng mga alok na makakatulong sa kanilang layunin. Isa na rito si Javier, isang negosyante na may malaking koneksyon sa mga lumalagong kumpanya sa ibang bansa. You're on fire, Maya. Wika ni Javier habang iniabot sa kanya ang lihim na kontrata. You're starting to get the right people on your side, Napansin ni Maya ang mga detalye sa kontrata at mga alok na may kaugnayan sa pagsuporta sa kanya at sa pagpapabagsak kay Paul. Ang mas malaking halaga ng share sa ilang kumpanya posibleng mapunta na sa ilalim ng kanyang kontrol. Mas lalakas ang kanyang negosyo. I know you've been helping me, Javier.
But I'm not stopping here. I'm going to crush them. I'll make sure they lose everything. Napangiti si Javier. Ngunit ang kanyang ngiti naglalaman ng isang tiyak na respeto. You're a woman who knows what she wants. I like that. Puno ng kagalakan si Maya sa pagtanggap ng mga alok at pagkakataon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay isang diskarte na nagsusulong sa kanya na dahan-dahan niyang inaabot ang layunin niyang hindi lamang makagante, kundi lubusang durugin ng mga Villanueva. At habang patuloy ang pagbagsak ng mga ito at ng negosyo ng mga ito, si Maya ay nakatutok sa mas malaking laban, ang pagpapabagsak kay Paul at pagbawi ng kontrol sa mga nawalang ari-arian ng pamilya. Gusto ko yung tapang mo, Maya. Hindi ka agad nagpatalo sa ex mo. Sabi ni Gabriel habang nagkakape sila. Gabriel, I play dirty, but at least I'm not a killer. Kung pinlano nila akong patayan, pues ako plano kong durugin sila hanggang maubos sila. Tumingin si Gabriel sa kanya, at sa mata ni Maya, nakita niya ang pagnanais ng hustisya at pagbabalik loob. Hindi kita iiwan, Maya. Alam ko na hindi ka titigil hanggat di mo nakukuha ang hustisyang gusto mo. At hindi ko rin sila titigilan. Nakita ni Maya ang pag-intindi sa mata ni Gabriel at ang tahimik na suporta na ipinapakita nito sa gitna ng kanilang digmaan laban kay Paul. Napagtanto ni Maya na hindi siya nag-iisa. Hindi na siya ang dating mahina at takot na babae na pinaikot ni Paul. Hindi na siya ang biktima. Sa bawat takbang, mas naging matatag siya at handang magsakripisyo para sa tamang laban. Dahil dito, mas naging matindi ang kanilang plano. Ang pagsira sa bawat negosyo ng Villanueva, pag-hack ng secret accounts, pag-pull out ng shares mula sa mga malalaking kumpanya, nakatulong yon upang mapatibay ang kanilang posisyon. Ang negosyo ni Paul, patuloy na nagiging biktima ng kanyang sariling kasakiman at mga maling desisyon. At sa bawat araw, ang pagkatalo nito nagsisilbing paalala kay Maya na ang hustisya hindi kailanman imposibleng makuha. Isang linggo matapos ang sunod-sunod na pagsabog ng impormasyon, nagsimula na mag-ulat ang mga media tungkol sa patuloy na pagbagsak ng Villanueva Corp. Ang mga balita umabot sa buong bansa at mas maraming investors ang nag-withdraw ng shares nila. Si Paul na dati kilalang matagumpay at makapangyarihan, ay nagsimulang matuklasan ng bigat ng lahat ng pagkatalo na nangyari sa kanya. Habang nagsasalo, si Maya at si Javier ng isang impormasyon, mas talong nagiging matindi ang bigat ng nararamdaman ni Maya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ibinaba ni Javier ang mga dokumento at tinitigan siya. Maya, may mga bagong impormasyon ako tungkol sa aksidente ng mga magulang mo. Ang pamilya Villanueva, si Paul pati ang kanyang ama, sila may kagagawan. Hindi makapaniwala si Maya sa kanyang narinig at hindi siya agad nakapagsalita. Anong ibig mo sabihin? Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kalamnan sa galit. Tumingin si Javier kay Maya. Malalim ang kanyang mga mata. Pinlano nila ang aksidenteng yun, Maya. Hindi lang nila basta ginawa. Si Paul at ang kanyang pamilya ang dahilan. Gusto talaga nila mapasakamay lahat ng ari-arian nyo. Inunan nila ang mga magulang mo. At dahil alam nila ikaw ang tagapagmana, ikaw ang plano nilang isunod. Mayaman na sila pero ganid sila sa pera. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nangunguna sa lahat. Ang mga salitang yun ay tila isang dagok na tumama kay Maya. Wala silang puso. Paano nila nagagawang kumitil ng buhay ng mga inosenteng tao? Nagpuna siya ng luha. Kitang-kita ni Javier ang sakit sa kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng ito, naguguluhan si Maya at di na kayang pigilan ng sarili. Tumayo siya at nagsimulang maglakad palayo sa mesa. Ang mga kamay niya'y nanginginig. Wala silang awa. Pati mga magulang ko pinatay nila para lang makuha lahat ng gusto nila. Habang nagsasalita siya, ang boses ni Maya umabot na sa isang uri ng pagkabasag. Parang nawasak ang kanyang mundo. Dahil dito, tumayo si Gabriel at nagmadaling lumapit kay Maya. Sumandal si Maya sa braso ni Gabriel.
Sumabog ang lahat ng kanyang nararamdaman. Hindi niya kayang pigilan ng luha ang mga saloobin na kay tagal niyang tinagos sa kanyang puso. Hindi ko na kaya, Gabriel. Pati sila, pati mga magulang ko, wala silang karapatang gawin to. Mas lalo ko sila hindi mapapatawad. Hindi nagdalawang isip si Gabriel at niyakap niya si Maya. Hindi ko alam kung gaano kasakit ang nararamdaman mo ngayon, pero ang mga magulang mo, kung buhay sila, ipagmamalaki nila ang lakas mo. Hinaplos ni Gabriel ang likod ni Maya, habang pinipilit itong pakalmahin. Di mo kailangan mag-isa sa laban na to. Nandito ako. Habang nakayakap si Gabriel kay Maya, naramdaman niya ang tibay ng galit na umabot sa bawat sulok ng katawan ni Maya. Matapos ang ilang sandali, nagsimula na makabawi ang dalaga. Nagpatuloy sila sa pagpaplano. Magsasagawa sila ng huling hakbang upang tuluyan ang pabagsakin si Paul Villanueva at ang buong pamilya nito. At para kay Maya, hindi na lang to simpleng pagigante. Ito na ang kanyang laban sa hustisya para sa magulang niyang kinuha ng mga Villanueva sa kanya. Kahit gaano katindi ang galit at sakit na nararamdaman niya, alam niyang sa huling hakbang na ito, makakamtan niya ang hustisya. At ang pagtulong ni Gabriel sa kanya, ang hindi pag-iwan sa kanya sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagsilbing lakas na magdadala sa kanya sa isang pagtatagumpay. Handang ipaglaban ni Maya ang kanyang mga magulang, ang kanilang pangalan, ang kanilang negosyo, at sa gabay at suporta ni Gabriel, magsisimula na ang pinakamahalagang laban. Habang ang buong operasyon ay sinasagawa at ang mga pulis ay sabay-sabay na sumugod sa mansyon ng mga Villanueva, si Maya at Gabriel ay parehong nakatayo sa isang tabi. Ang mga mata nila ay hindi kumukurap. Nakafocus lang sa nangyayari sa paligid. Malapit na nila makamtan ang katarungan. Bagamat kalmado sa labas si Maya, nararamdaman niya ang init ng galit at pagnanais ng katarungan sa kanyang puso. Ang lahat ng pinagdaanan niya, ang lahat ng pagsubok, nauwi sa huling hakbang na ito. Sa loob ng mansyon, nagkaroon ng kaguluhan at kalituhan. Ang mga kasambahay ni Paul nagsimula na magtago, hindi alam ko anong nangyayari. Nang dumating ang mga pulis, agad nilang inabangan si Paul at dinala siya sa isang silid na puno ng mga kapulisan. Nang makita ni Maya si Paul, ang lalaking minsan niyang minahal, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang taong ito na minsang naging bahagi ng kanyang buhay ay may kasalanan sa pagkasira ng buhay ng kanyang mga magulang. Si Paul, kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito at lumapit ito kay Maya. At kahit na ang tinig nito nangangatog, nagmakaawa ang lalaki. Maya, please. Hindi ako may kasalanan sa lahat ng nangyaring to. Hindi ko inasahan na magiging ganito ang lahat. Ngunit walang kalaman-laman ng awa ang mga mata ni Maya. Tumingin siya kay Paul. Hindi mo ba alam, Paul? Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Ikaw at ang pamilya mo. Kayo ang pumatay sa mga magulang ko. Inubos niyo. Kung ano meron ako, kinuha niyo yung buhay ng mga magulang ko. Lahat ng ginawa mo sa akin, puro kasinungalingan at kasakiman. Hindi ko na kayang pakinggan kahit ano pa yung dahilan mo. Nagangat siya ng tingin. Hindi pinapansin ang patuloy na pagsusumamo ni Paul. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Wala akong pakialam kung anong klase ng kasinungalingan na itinago mo sa buong buhay mo. Importante tapos na lahat ng to. Nakita niyang napaluhod si Paul. Dahil sa labis na desperasyon. Maya, kung sana'y alam mo lang lahat ng pinagdaanan ko, baka maintindihan mo ako ngayon. Tama na, Paul. Wala akong pakialam sa pinagdadaanan mo. Ang lahat ng ito tapos na. Hindi mo na ako mapapaikot. Habang patuloy ang mga pulis sa pag-aresto kay Paul, hindi nila pinansin ang pagsusumamo ng lalaki. Nakatayo si Maya sa gilid, patuloy na nananatiling tahimik. Hindi na siya nagbigay pansin sa mga salita ni Paul. Ang dating kasintahan na dapat ay mapapangasawa. Hindi siya makapaniwalang ito ang naging sanhi
ng lahat ng kanyang pasakit. Tumahimik siya. Pinanood ang lahat ng nangyayari. Alam niyang sa wakas, magkakaroon ng katarungan. Ang mga magulang niya, pati na rin ang kanilang pangalan. Makakamta niya na hustisya na matagal niya ng pinangarap. Nang madakip si Paul at ang mga magulang nito, iniwas ni Maya ang mga mata niya. Walang sinayang na oras sa mga pulis at dinala nila ang mga ito sa kustodiya. Ito na ang katapusan nila, Gabriel. Lahat ng meron sila. Tumango ang lalaki. Oo, tapos na para sa kanila. Pero may isang bagay na kailangan ko pang sabihin sa'yo. Ano yun? Maya, matagal ko nang kilala ang pamilya mo. Kailangan mo malaman na may parte ako sa lahat ng ito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nung una binayaran ako ni Paul. Binayaran ako upang tapusin ka, Maya. Ano? Papatayin mo ako? Oo. Pinlano kong patayin ka. Ngunit tong araw na sumakay ka sa motor ko at nagpatulong ka sa pagtakas, nagbago ang lahat. Hindi ko na kaya ituloy ang plano ko, Maya. Hindi ko kayang saktan ka. So, ano? Binayaran ka ni Paul para patayin ako? Pero na magtulungan tayo, bigla ka nalang nagbago? Hindi ba't dapat unang araw pa lang sinabi mo na? Gusto ko sanang sabihin agad, pero hindi ko alam kung paano. I was part of that plan, pero hindi ko kaya magsinungaling sa'yo. Gusto ko lang protektahan ka. Gusto ko lang itama lahat ng pagkakamali ko. Bumagsak ang luha sa pisngi ni Maya. Matinding disappointment ang naramdaman niya sa lalaking pinagkakatiwalaan niya. I can't believe this. Gabriel, you were part of the plan to kill me, and now you're telling me you regret it? What if it was too late? What if I died? I'm sorry, Maya. I never wanted to hurt you. I lost someone I loved before, someone like you, someone who was taken away from me because of my mistakes, and I couldn't bear to do the same thing to you. I didn't even know you were involved. I didn't even know you were the one who... Oh my God, you were the one who's supposed to kill me. Nakabilang ka sa mga taong binayaran para patayin ako, kaya pala andun ka. You ruined my trust, Gabriel. Alam ko. At hindi ko deserve yung pagtitiwala mo. But believe me when I say I've changed. I'm not the same person anymore, Maya. Ibinalik ko yung perang binayad ni Paul sa akin. I don't know. Hindi ko alam kung paano ipoproseso lahat ng to. Hindi ko matanggap. Pero ipinagpapasalamat ko na lang din ha. Hindi to ka para tumulong sa akin. I just hope na makamit ko lahat ng ito. Lahat ng gusto ko. Dahil kung hindi, baka pati ikaw idamay ko. I'll be with you through all of it to make sure you get the justice you deserve. Nahuli na rin sila. Sa wakas, makakalaya na rin ako. And when they're gone, you'll be able to move on. I'll make sure of that. Finally, I can let go. I can finally live. You deserve that, Maya. You deserve peace. Thank you, Gab. You helped me more than you'll ever know. Sige, kakalimutan ko yung sinabi mo. Dahil alam ko namang bumawi ka sa akin sa lahat na makakaya mo. I did what I had to do. We both did. Habang ang araw ay nagbabalik ng liwanag sa kanilang bagong simula, nagsimula nang magbago ang takbo ng kanilang buhay. I can finally breathe again. At ako, Maya, I'm here for you. I'll always be here for you kahit anong mangyari. And Maya, I care for you, higit pa sa pagiging kaibigan. I've felt something for you for a while now. Kapansin-pansin ang pag-aalinlangan ni Gabriel. Gabriel, I know you've been through a lot. You've done so much for me, for us, but you don't have to. Tumingin sa kanya si Maya. Gabriel, alam ko lahat ng ginawa mo para sa akin. At hindi ko yun makakalimutan, pero hindi ba't mabigat yung nangyari sa ating dalawa? Maya, hindi ko sinasabi na madali lahat o na walang magiging pagsubok. Ang tanging alam ko lang ngayon, gusto ko sana ipagpatuloy ito. Gusto ko sana makasama ka sa pagbuo ng bagong buhay. At kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman kung ano mangyayari, di ba? Hindi ko alam kung totoo ang nararamdaman ko ngayon. Masyado pa maaga. Pero,
Hindi ko kayang kalimutan lahat na nangyari sa atin. I still need time to heal. Pero baka pwede nating subukan. Pero hindi ko alam kung ano mangyayari. Baka magsimula tayo bilang magkaibigan and let's see from there. Ayos na sakan kahit gaano katagal, Maya. Basta ikaw, handa ako maghintay. I just want you to be happy. Sige, simulan natin sa pagiging magkaibigan. Walang pilitan, walang pressure. Kung ito ang unang hakbang, okay na sa akin. Salamat din pala sa lahat ng ginawa mo. Sa pagintindi mo, I'll be honest with you. Hindi ko pa alam lahat ng nararamdaman ko. Pero hindi ko kaya alisin sa isip ko ang mga nangyari. I'll need time. Magkaibigan tayo and maybe soon, we become more than that. Habang pinagmamasdan nila ang isa't isa, puno ng katahimikan ng paligid, hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay para sa kanila. Pero alam nila na anuman ito, magsisimula sila na magkasama at yon ang pinakaimportanting bagay. Makalipas sa ilang buwan, nagbukas ng bagong yugto ang buhay ni Maya at Gabriel. Ang mga araw na puno ng takot at pag-aalala na palitan ng mga sandali na tahimik na kasiyahan. Ang kanilang relasyon na nagsimula sa lihim at kalungkutan, unti-unting nagiging isang matatag na pagsasama na puno ng tiwala at pagmamahalan. Isang hapon habang naglalakad sila sa isang maliit na parking malapit sa kanilang bahay, napansin ni Maya ang maliliit na pagbabago sa kanyang sarili. Ang takot na minsan bumabalot sa kanyang puso, unti-unting naglaho. Kasama si Gabriel, natutunan niya yakapin ang mga pagsubok at tanggapin ang lahat ng nagdaan. Nakita niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Minsan, ang pinakamalalim na sugat, nagiging daan para matutunan ang tunay na halaga ng buhay at pagmamahal. Alam mo, Gabriel, simula na lokohin ako ni Paul, takot na ako masaktan ulit. Pero ngayon, parang natutunan kong tanggapin ang lahat na kailangan kong pagdaanan yon para makita ko sa sarili ko kung gaano ako katapang. Malumaning na mangumiti si Gabriel. Tumigil saglit at hinarap siya. Maya, sa totoo lang, hindi lang ikaw ang natuto. Sa bawat araw na magkasama tayo, natututo rin ako magpatawad lalo na sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko nahanap ang lakas na magpatuloy, pero ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Naglakad sila na magkasama. Magkahawak ang kamay. Sabay nilang tinutuklas ng simpleng bagay na minsan nakakaligtaan sa kabila ng mga pagsubok. Maya, kung may natutunan ako sa lahat na nangyari sa atin, ito yon. Wala talagang siguradong tagumpay sa buhay. Lahat ng bagay dumadaan sa proseso. May hirap, may sakit, pero ang mahalaga hindi tayo tumigil. Kung minsan kailangan natin magtiwala sa mga tao na hindi natin inaasahan. Yun din na natutunan ko. Ang buhay, hindi palaging aayon sa plano natin. Ngunit sa bawat akbang, natutunan ko na ang tunay na lakas, hindi nagmumula sa kakayahan natin na magtagumpay sa lahat ng oras. Pero ang mahalaga, yun nagpapatuloy tayo. Makalipas ang ilang buwan, bagamat ang kanilang puso na puno ng sugat na nakaraan, natutunan nilang maghilom at magpatuloy sa bagong paglalakbay. Isang araw, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho at kasiyahan, nagdesisyon si Gabriel na magplano ng isang espesyal na gabi. Nais niyang gawing hindi makakalimutan ang gabing ito. Isang gabing tatatak sa kanilang alaala, kaya't nagtungo siya sa isang tahimik na lugar. Isang maliit na parking, may maliliit na ilaw, mga puno at mga upuan na napapaligiran ng mga bulaklak. Ang lugar na ito ay puno ng kasaysayan sa kanila. Ang mga ulap sa langit nagsimulang magbigay ng daan. Sa mga unang bituin, nasa ilalim na isang puno si Gabriel at ang kanyang mga kamay hawak ang isang maliit na kahon. Habang papalapit si Maya, nahulog ang kanyang mga mata sa bulaklak sa paligid. At ang maliliit na ilaw na kumikislap sa madilim na gabi, tumingin siya kay Gabriel at nakita niyang may kakaibang kaseryosohan sa mukha nito. Maya, wika ni Gabriel. Ang tinig ay may kalakip na lambing, ngunit puno ng malasakit. Noong una, hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin. Ngunit sa mga araw na lumipas,
Na-realize ko na hindi ko na kaya mag-isa. Hindi ko kaya mawala ka. Tumigil siya saglit at inilabas sa maliit na kahon mula sa bulsa. Ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong maging bukas sa bagong kabanata ng aking buhay. Ang pagmamahal mo sa akin, binigyan ako ng liwanag. You are the light in my life, Maya. Kaya ngayon, I just want to ask you one important question. Do you want to spend your entire life with me? Kitang-kita ng lalaki ang pagkislap ng mga mata ni Maya. Nagsimula nang pumintig ng mabilis ang kanyang puso. Hindi siya agad nakapagsalita. Maya, alam ko hindi ko kayang burahin ng mga sugat sa puso mo. Ngunit ang alam ko, handa akong makasama ka sa bawat takbang, sa bawat gusto mong gawin, sa bawat sandali, sa bawat pagsubok at sa lahat, sa kahit anong tagumpay at pagkatalo. Kung tatanggapin mo ko. Maya, mamahalin kita hindi lang ngayon, kundi magpakailanman. Sa sandaling yon, si Maya, damang-dama niya kung anong mga salitang binitiwan ni Gabriel. Ang kabigatan ng kanyang mga hakbang, ang kasaysayan ng kanila nakaraan, nagsimulang maglaho. Gabriel? Oo, hindi ko alam kung paano matutunan ulit ang pagmamahal, ngunit ikaw yung nagpabago sa akin sa lahat. Kaya oo, sasamahan kita hanggang sa pagtanda. Sa mga sandaling yon, nagtipon ang lahat ng kanilang mga pangarap. Ang mga aral na natutunan nila, ang bukas na posibilidad, hindi na nila kailangan pang maghintay ng mas matagal. Ang kanilang pagmamahalan, muling nagbigay ng bagong buhay at bagong simula sa kanila. At sa gabing yon, habang hawak ni Gabriel ang kamay ni Maya, dama nila pareho ang pag-ibig na nag-uumapaw sa bawat isa. Sa huli, natutunan nila ang tunay na halaga ng pag-ibig ay hindi sa kung gaano karami ang tagumpay, kundi sa kung paano nila pinili ang isa't isa sa kabila ng lahat ng pagsubok. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Flor Orcega, Miss Weng, Marlina Aparta, Ritz Mia, Melanie Abit, Zenakay Almugeras, Abigail Perocha, Miss Jeannie, Annabel Mandapon, Helen Villamor, Luz Mateo, Bella Snell, Alma Parcon, Joanne Pinganan, at Edith Hamero. Maraming salamat po sa inyong lahat.